Good afternoon, ladies and gentlemen, or brothers and sisters. Brothers and sisters, good afternoon, good morning, wherever part of the world you are from. We welcome you in our meet today, okay? The Bible says in Psalms, I think that's 34:8 says, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him." So, ano man po yung mga pinagdadaanan natin, ano man po yung mga hinanain natin, or ano man po yung mga na-bless, sino man po na-bless sa atin for the previous days, it's always good and it's always good to magpapasalamat sa Panginoon and also to take refuge in Him when we are in trouble. Amen. Wala na pong ibang malalapitan natin, kundi ang Diyos lamang po, mga kapatid. Amen. So we welcome you in our midst, brothers and sisters, mga gwapo na kapatiran natin, mga magaganda. Thank you for being here today and gathered together. I know that the presence of the Lord is here. For 2 or 3 are gathered in His face, in our midst. For 2 or 3 are gathered together, the Lord is in our midst. Amen. As we go on, may I ask Sister Janeline to render us an opening song. And we try to open our hearts, our minds to the Lord, that the Lord will fill us in. Amen. And same way as I give you my heart, as we prepare our heart, makita natin niya, please.
filled up, O Lord God, with your with the spiritual foods today, that as she iburay-buray na apo kada kami, O Lord God, kat bendition mo, Lord God, kat ang flow met kada kami, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, that even, O Lord God, for the praise and worship, as Sister Janeline will lead us through, Lord God, we open the windows of heaven. Lord, it's not only the gates or the doors, but it's the windows will open to us today, Lord God. Ano naging windows in the heaven, I know that you will open and you pour out your blessings today in our needs, in our life. Lord, kada i-represent me, O Lord God, iti-dahil yung alaw, Lord God, overflow the blessing mo. Iti-dahil yung nabulaway. Lord, thank you for the players, the instruments, bless each and every one of them. Thank you, Lord God, that you bless us collectively and individually, that whatever we need, Lord, you will meet it. Mamit ako na iti kailangan mi, iti-dahil yung nabulaway mo, Lord God. In the name of Jesus. Apo, si kalay nga po, may proklama proklama iti kinatakil mo, Lord God, itunggal may sa kami. Lord, agtutuloy kami, Apo, mangitaglara, kinaimbag mo, ititiyag mo kada kami, O God. Saan lang iti dahil ng bunlaway, iti Apo, for the rest of our life. Lord, thank you. Kan Apo, agyaman kami, Apo, iti aramidem, kan iti aramidem pay, iti nag-uumungan mi, O Lord God. Kastamen, Apo, nagiti makijojoin kada kami iti live streaming. Bendisyon ang met Apo na sa isula, O Lord God. Lord, inadumet Apo, nagiti pangangailangan na, O Lord God. No healing, iti pangangailangan na, O Lord God. Iti-claim Apo, iti pamendisyon mo, iti pananghiling mo, kada ka, O Lord God. No kailangan na Apo, iti financial ni Lord, sustain mo Apo, iti financial trauma na tayo ka. No kailangan na Apo, iti panakan, waya-waya Apo, iti anyaman, O Lord God, ikaw Apo, nagiti peace, O Lord God, kadakwara. Lord, from head to foot, we declare, O Lord God, we proclaim, O Lord God, that you are so good in everything of our life. Lord, thank you. Kat Apo, yaman kami Apo, hindi tayo magtaway. Yaman kami, hindi tayo nalaway. Apo, si kalaing ipiling flower, God. Taste and see that the Lord is good. Lord, we take refuge unto you in every day, in every second of our life, O Lord God. Lord, si Apo, maruti may tayo, hindi tayo Apo, magtaway. The glory, O Lord God, iti maimatangan mi. The glory of life, Apo, iti maimatangan mi. Iti magtaway, manayakayaw ka. Lord, thank you. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Malaylayan niya ako Diyos. Malaylayan sa atin. Malagay na naman tayo. Praise God. Turlong kayo. Ito malay na. May isa tayo na mangilayo. Tinapatag. Ganagan na. Sino tinabindisyonan? Ito na in the past few days. Amen. Sino tinakasakala ng mangilayo? Itinagan na. Sino tinakasakala ng mangilayo? Itinagan na. Amen. I want to read you Psalm 66. Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies cringe before you. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come and see what God has done. His awesome deeds for mankind. He turned the sea to dry land. They passed through the waters. Come, let us rejoice to Him. Let's sing, come, let us sing, and let's give praises and adoration to the King. Amen. Come, let us sing. Come, let us
Kaya di magundaway ngayon mo ka na kami ako, please. In the past few weeks, hani mailingad ka na tayo na everyone has been sick. We have been through a lot na tamanas the physical na pagi tayo this afternoon. God wants to let you know, God wants you to remember that He is your healer. Nga isang na lang, makaagas
He is the God that keeps His promises. And He said, if you will only believe that I am the God that will heal you. Believe it, church. Trust that God will do something great this afternoon. God is touching you, God is moving.
Yes, Lord. Lord, we thank you. We thank you for your presence today, Lord. Nagtutuloy ka ako ng mga kaadahan kami ako dito. Aramid ni ako dito nga alaw. Kapag sabali ako nga aramidan ni, nilay at talay ako, malilayaw dito na pagkakanakan. Lord, dawatan ni Maneno Diyos, nagtutuloy ako, nagsaganang naging puso, hindi ako ng dalmay sa kami. That as we listen to your word, Lord God, may you challenge us, may you change us, Lord God, may you rebuke us, may you encourage us by your word among us at naman. Nagyaman kami ngayon, nagyaman kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Are we all ready? Nagmerienda na ba ang lahat, kakabsat? Okay lang man. Okay. All right, before we go to the word, kakabsat, may I just have an announcement as we are all getting ready for our Mother's Day preparation, kakabsat. Kat sapay kumata, datayo amin ket nakasaganan, amen. Para iti mapasangasangan, kakabsat nga aramid tayo into no last Sunday of this month, na mabilangan, March 30, 2025. Amen. Ket agtultuloy kakabsat nga maapresyar iti biag tumunggal maysa kada tayo. Ket intayo nga rodan iti word kakabsat, ada tayo pelang ijay Win 2025 Overcomer by experiencing God's unmerited grace. Malagi po pa'y ka-design niya, dal ko di naudi kakabsat. Win 2025 Overcomer by experiencing or by having an extraordinary faith. Okay, siyak ti mga saba, siyak pa'y ti agit, babaday to'y anak kakabsat. Okay. Multitasking tayo kakabsat. Amen. Amen. Win 2025 Overcomer by experiencing God's unmerited grace. Amen. 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 Are we all ready? Alakat palugudan kayo pelang kakabsat. 1 minute. Ginudo kayo kakabsat. Amen. All right. All right. So once again, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Month kasi itong month of March here in the UK is the celebration of Mothering Sunday. Tapos Women's Month nga kung kunada kakabsat. At sa lahat po ng mga nanay at sa mga feeling nanay, Happy Mother's Day po. Ito po ay both physical and spiritual mothers, kakabsat. Alam mo, kahit ikaw ay dalaga, wala pang anak, pero nag-aalaga ka ng mga disciples, mga pamangkin, kakasinsin, anapay kakabsat, I think you are a mother. And once again, Happy Mother's Day po. Amen? Again, let us acknowledge our mothers, kasi kapag babae ka, kakaiba ka. Tama po ba yan? Alright, so apay kakabsat, kasi hindi po biro ang maging nanay. Tama po ba yun? Alright, mula sa pagiging asawa, from being a wife, to giving birth to your children, at sa pagtaguyod ng pamilya, at pagtaguyod, laman tataka sa pananging English mo, dera? Pagtaguyod ng pamilya. Iba po ang mga nanay, okay? Kaya po nga sa mga nanay, again, saludo po kami sa inyo. Mga tatay, mga nanay muna ang bida ngayon, alright? Alright, so ngayong hapon po, no? So while I was searching po and looking for a special women sa Bible, since Mother's Month this month, na pwede kong magamit sa Word. Ngayong hapon, kakabsat, dinala po ako ni Lord sa Matthew. Ayan, at iba-iba po ang paraan ng pagse-celebrate natin ng Mother's Day. Pero ngayong araw po na ito, gusto ko po kayong dalhin sa listahan ng mga mothers
or ng mga nanay na inonor ng ating Diyos sa kakaibang paraan. Gusto niyo po bang malaman sino-sino sila? Amen. So out of 137 to 142 women described in the Bible, kakabsat, God singled out and highlighted 5 mothers. 5 nanay, He placed them in a special place in the pathway through which Jesus came. Ito po yung lineage ni Jesus, kakabsat. Now, babasahin po natin yung passage or verse kung saan kukunin natin ang ating pag-aaralan ngayong hapon na ito. Matthew chapter 1, verses 1 to 6 and 16. Ready na po ba kayo? Makipagbasa kayo, kakabsat, babaen itima tayo. This is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab, Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth, Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Verse 16, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. All right, so that's our text. If you will see the genealogy of Jesus, parang hindi po siya ideal na maging lahi. Yung family tree, yung ancestors ni Jesus, pero pinakita ni Matthew, kakabsat, na galing si Christ kay Abraham, kay Judah, kay David. So tingin nyo ba maganda ba yung lineage na ito? Tas sinamahan pa ng 5 babae. Yang mahabang listahan na yan, sinamahan po ng 5 babae, yung genealogy ni Jesus. And kung titignan natin, sabi nga yung detalye nga, kakabsat, nakakataas po siya ng kilay. Kasi bakit sila naisama? Ano ba ang ginawa nila para maisama or ma-deserve nila yung lineage na yon ni Jesus? Sila po ay sina Tamar, si Ruth, Rahab, Bathsheba, yung sinasabing Uriah's wife, and si Mary. And kung titignan po natin, hindi maganda ang lahi. Hindi lang sa hindi magandang lahi, hindi pa po maganda ang kanilang morality. So talagang nakakataas siya ng kilay, bakit sila naisama dito, di ba? Pero bago po tayo magpatuloy, kakabsat, gusto ko pong makita ninyo at malaman ninyo ang dahilan bakit sila naisama. Yung sagot sa tanong natin na yan ay ibibigay ko na po. So bakit sila naisama, kakabsat, sa mahabang listahan na yan? At andito po sila para tayo po ay palalahanan. Gusto kong paalalahanan ang bawat isa sa atin sa katangian ng Diyos at ano po ba ang nature ng ating Panginoon. It's about His forgiving grace. It's about His grace. It's about His unfailing love. That His love is unchanging. Yan po ang foundation ng pag-uusapan natin ngayong hapon. And sana pag-uwi mo, ang mabaon mo, kakabsat, is yung kabaitan or yung saving grace ng ating Panginoon. Kahit yun na lang, wag na tong 5 sasabihin ko. Alright, isa-isahin po natin sila. Let's meet these special women individually. And ang subtopic po natin is, pag babae ka, kakaiba ka. Again, pag babae ka, kakaiba ka. So let's proceed. Number 1, unang babae na special woman na minention sa Matthew is si Tamar. And we call her Tamar, the defraud woman who became the mother of faithfulness. Ayan. Sabi po sa verse 3 na binasa natin kanina, Judah, the father of Perez, and Zerah, whose mother was Tamar. Kambal po ang anak nila. Perez, the father of Hezron, Hezron, the father of Ram. And mababasa po natin yung story ni Tamar sa Genesis chapter 38. Baka napigsaunay kakabsat. Alright, Genesis chapter 38.
And sa time po ni Judah, maliit pa lang ang mga Israelita na babae, kaya napilitan po silang kumuha ng mapapangasawa sa ibang lahi. At isa na po doon si Tamar. Nakukuha? Sabi po doon sa Genesis 38, kakabsat, kung saan po na-introduce si Tamar. And so whenever you think of her, think a woman defrauded. Niloko, iniwan, mamaya pag-usapan natin yan. So isa po sa anak ni Jacob si Judah. Kilala? Alright, siya po ay meron siyang 3 anak na yung panganay niya is si Yun po yung unang napangasawa ni Tamar. But personally, he was struck dead by God kasi po wicked po siya. Siya po ay isang rebellious man. So based sa custom nila, pinangako ni Judah na yung second son niya naman yung mapapangasawa ulit ni Tamar. Kasi kailangan magpatuloy yung lineage nila. So ang pangalawang anak niya, Genesis chapter 38 na tayo. Alright, so ang pangalawang anak niya is si Onan. So supposedly, ibe-bear niya or ibubor niya yung kanilang anak. Pero naisip ni Onan, kakabsat, teka, kung sakaling magkaanak kami, hindi niya ikikerry yung pangalan ko. Ang ikikerry niyang pangalan is yung pangalan ng panganay na kapatid ko. Nagigets? Yan po yung custom nila. So, every time na meron silang ginagawa, nagwi-withdraw or tinatapon niya. So, meaning hindi po sila nagkaanak. And because of that, namatay po yung si Onan. Gungguna na kakabsat, natay. Kasi hindi maganda yung ginagawa niya. Alright? And based sa custom, based sa custom kakabsat, na pinangakuan ni Judah si Tamar na, sige, sabi niya kakabsat, since yung pangatlo kong anak, kasi maliit pa, hintayin nating lumaki. At pag lumaki na siya, isunan tonti mapapangasawa mo. Pero at the back of the mind of Judah, kasama lang at dati ka malasam Tamar. Kasi napangasawang deje duwang anak kong kat natay da nga da. So, pero hindi naisip ni Judah kakabsat na bakit namatay yung mga anak niya is, it's because of their sins. Yung isa rebellious man, yung isa naman ayaw sundin yung custom. Okay? Pero si Tamar po ay napakabuting tao at si Tamar po ay umasa sa pangako, naghintay, pero nakalimutan. Imaginin ninyo yung sakit na nararamdaman niya. Di ba? Pinaasa, pinagsinungalingan, at hindi na pinapansin. And because of the pain na na-experience niya, sabi niya, nakalimutan na ako. Nalipatan ako. Kaya isang araw, she decided, kakabsa, na ilagay sa kamay niya yung batas. Nagpanggap siya as a prostitute doon sa daanan kung saan alam niyang nadaan yung biyenan niya na si Judah. Pero balo ni Judah, idi ka dayto yan tanatay ni Bakitkan kakabsat, agpada da nga balon. At nagkaroon sila ng illicit affair nung biyenan niya. And because of that, lo and behold, sila po ay nagkaanak. So si Tamar, sa isip niya, siniksik niya ang kanyang sarili upang maging bahagi or sa linya ni Judah. Hindi ako papayag. Kasi ito yung pangako sa akin. Deje nga mintiin na ikarikin ni Tamar kakabsat. So ang linya ni Judah ay tungkod ng hari na kung tawagin is scepter. Actually sabi niya, hindi ko nakuha yung anak. Kunin ko yung tatay. Mautak si Tamar kakabsat. So dahil po sa ginawa ni Tamar, muntik na siyang maparusahan. Kasi nanganak siya o nagkaanak siya ng walang asawa. Diba? So, pero buti na lang mautak siya kakabsat. Wise po si Tamar. Basta babae na utak, di ba? Di ba? Okay. So, habang kakabsat, habang nag-anada kini Judah, humingi siya ng mga importanteng bagay or mga mahahalagang bagay doon sa kasiping niya noong gabi na yon. Basta, basahin yun to datan, Genesis, agpababa kakabsat, Genesis 38. Aday jay detay seal, tay cord can staff. So nung nalamang buntis siya, kakabsat, paparusahan na sana siya. Ngam, gaputa impawit imted ni Tamar DJ, silk and cord kakabsat. Ibinigay niya doon kay Judah yung bagay na mahalaga. At napatunayan na siya ang tatay because of the thing. Gets? Ang kagandahan naman po kay Judah is in-acknowledge po niya yung kasalanan niya. At inaccept niya si Tamar bilang nanay ng mga anak nila.
Singin ti anak da kakabsat. And you know, God never condoned what she did. Tamar was defrauded of many things. And alam niyo po, kakabsat, si Tamar po ay pinagkaitan ng normal life habang siya ay naghihintay sa pangatlong asawa niya, doon sa mapapangasawa niya, katubing pa'y kakabsat, nakadamit siya na pangbalo habang naghihintay, nakadamit pangbalo, meaning, no nakadamit pangbalo ka, wala kang social life, ano pa, yung buong buhay niya ay naghihintay. Okay? She was defrauded. Siya po ay pinagkaitan ng happy marriage. Kasi yung first and second nampatay, and she's expecting for the third. So walang masayang pag-aasawa, kakabsat. Siya po ay pinagkaitan ng magandang pangalan, at siya po ay pinagkaitan ng magandang reputation. Pero you know, because of that thing, God compassionately looked down at her and said, I have plans for Tamar. She's a woman who portrays my plan, a wicked sinner, but forgiven. Amen? Amen. She was allowed to be part of the line, kakabsat, Jelinia, that will bring the Redeemer to humanity. It was Jesus Christ, kakabsat. The one who perfectly portrays God's grace, kakabsat. God graciously placed Tamar in Christ's family. Amen? Si Tamar po ay hinugot or isang babae na hinugot para sa grace or para sa grasya. At dahil sa grace, kasama siya sa genealogy of Christ. Amen? Amen. Palakpakan tayo maniti apo kakabsat. Amen. Amen. Alright. So, meron ka bang pain? Huwag kang maglinger dyan. Kakabsat, just believe on the truth. Amen. And go on. And let God fill you. The comfort and the strength of His Word. Kunin mo yung comfort ni Lord. Kunin mo yung kagalingan sa Word of God. Amen? Remember the reason kung bakit po nilagay yung babaeng ito. Una, si Tamar, kasi gustong i-remind lahat tayo ni God of His nature. Again, His nature, that our God is meron po siyang forgiving grace. Amen? Meron siyang unchanging love, and that is unmerited. Mahal ka kahit sino ka pa man. Amen? Mahal ka katulad ng pagmamahal niya kay Tamar. Kahit ano yung na-experience niya or naging kasalanan niya, kaya to prove that she received the grace, inilagay siya sa lineage po ni Christ. Amen? Amen. Ano ang lesson na makukuha natin? Kapag narinig mo ang Diyos at sinabi niya na mahal niya ang pamilya mo, huwag kang aalis. Ipagsiksikan mo ang sarili mo hanggang maayos ito. Amen? Number 2, hindi maaayos ang pamilya through evacuations, pagtakas at paglayo or aalis. Naaayos ito through inclusions. Number 1 lang ta. Okay. Lesson number 3, kaya ng Diyos gumamit ng babaeng marumi upang maging lola ni Jesus. Number 4, walang sakit na di kayang hilumin ng grasya ng Diyos. Amen? Grabing lesson sa buhay ni Tamar. Amen? Number 2, the defiled. A prostitute who became the mother of heroes. Amen. Verse 5a, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Inyadal ko idideti kanyain kakabsat tibiyag ni Rahab. Amen. Mababasa natin yan sa story sa Wall of Jericho. And if you would identify her or describe Rahab in one word, the word described her is defiled. Mayroon pong isang babae named Rahab on that walls. May nakatirang babae po doon. And siya po ay very smart businesswoman. She was with ancient businesses that were interchanged. Ang una po niyang business is, alam niyo ba? Ang una niyang business is innkeeping. Okay, kaslang motel, itatan, kakabsat. And number 2 business is harlotry or yung prostitution. So hindi lang po siya nagpo-provide ng lodging, nagpo-provide din po siya ng panandaliang aliw, at ang nakakalungkot po is sa mga may asawa. Okay? Kaya po siya tinawag na defiled based doon sa story. Kung bakit siya defiled? Kasi po siya po ay sexual sinner. Prostitute po siya. Kaya siya po ay miyembro ng cursed Canaanite race.
Siya po ay matagal na nakatira doon sa Jericho na it's about to annihilate, wawasakin na. And literally po, nakatira po siya kung saan God's judgment was about to cause or yung judgment ni God ay talagang pababagsakin yung wall na yan. However, may twist po yung sa story. Biruin mo kakabsat, nandun ka sa lugar na nakakatakot at i-judge na ni Lord, pero may twist nga kakabsat kasi na-experience niya yung grace and mercy ni God. Sabi ni God, I'm going to destroy everyone and everything in Jericho except that section of the wall. And that little family huddled together at the end there, kakabsat. Imagine mo, nakatira ka at ine-expect mo isang araw masisira, makikita mo yung 60-foot high wall, kakabsat, babagsak. Pero yung lugar mo, JNT, pagyaganam na spare, hang natamaan. And you will witness yung mga army, nagmamarcha sila, papasok doon at susugod doon, kakabsat. Nakakita na ba kayo ng demolition team? Ide-demolish nila lahat doon sa lugar na yon. Makikita mo isang araw yung lugar na pinakamamahal mo kung saan nagstay ka ng matagal, makikita mo ay masusunog na lang or perjenda, kakabsat. Di ba? Grabe siguro yung mararamdamang takot ni Rahab on that time, kakabsat. But nevertheless, Rahab, through faith, kakabsat, heeded God's warning through the spies. Ano pong sabi ng spies? Di ba tinulungan niyang makatakas sila? Sabi nung 2 spies, stay in your house, hang a red cord out your window, and you will be safe. So that they, kakabsat, in Joshua chapter 2, God reached down and flocked Rahab with her family out of the destruction in Jericho. Naniwala siya doon sa sinabi ng 2 spies, kakabsat. Basta magtali ka ng red na cord, maliligtas ka. Sa kwento natin, isang babae ang hinugot para sa grace ng kaligtasan. Kakabsat. Sino ni Tamar itatay? Babaeng hinugot para sa forgiving grace. Ito naman is isang babaeng hinugot para sa biyaya ng kaligtasan. And itong story po na to is the most beautiful picture of how God loves to save people, kakabsat. Her family was doomed, katulad natin, whatever past na meron ka, alam mo naman na tayo, kakabsat, we belong when no, dapat kat makondem tayon, kakabsat, pero whatever your past, kakabsat, it's not too bad, or whatever your past, hindi po yan pangit, or it's not too bad for God's grace. Naalay jacket ko nga sa kakabsat, ang importante maniwala ka sa Kanya. Amen? Tingin niyo po ba kung tayo yung titingin, may pag-asa ba si Rahab? Awan, di ba? Wala. Lalo pa napaka-judgmental natin na mga tao. Amen? Pero, hinugot siya, kakabsat. Pinili siya at kinuha siya para ma-experience niya ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan tayo maniti Apo. Amen. So, papaano ang isang defiled or prostitute na magiging lola ni Jesus, kakabsat? No siya lamang panpanunod, agad kasla mabagtitak, kakabsat. Pero, hindi siya ikinahiya ni Jesus na maging lola niya si Rahab. Amen? Base po sa presentation sa Matthew, kakabsat. Ang karumihan ng babae ay hindi hadlang sa kalinisan ni Christ. Amen? Amen. Ano pong lesson na makukuha natin dito? Lesson number 1, ang Diyos ang nagre-reward sa act of kindness mo sa Kanya, at ang matinding reward ay maging lola ka ni Jesus sa laman. Lesson number 2, walang taong marumi ang hindi kayang patawarin ng biyaya at awa ng Diyos. Amen? Number 3, imbes na kalusin at putulin, idikit at idugtong. At yan si Rahab. Amen? Amen? Let's go to the third woman. Number 3 po is si Ruth, a despised woman who became the mother of loyalty. Ayan, grabe not, kung titignan nyo yung transition nila, kakabsat, a despised woman who became the mother of loyalty. Verse 5 tayo lata, kakabsat. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse.
So let's see, no, another special mother sa Christ lineage, at ito po ay si Ruth. And the best word to describe Ruth is despised. Yet, yung life niya, kakabsat, represents such a beautiful portrait of grace. Na talaga namang grabe, kakabsat, kasi ginawan pa talaga siya talaga ng special book sa Old Testament, yung Book of Ruth, kakabsat. Amen? Pero, kilalanin natin si Ruth. Si Ruth po ay Moabite. At kung Moabita ka, hindi mo gugustuhin. Bakit? Kasi Moabites po was a pagan nation or ingganan sa tatakakabsat, which means hindi sila sumasamba kay Yahweh. Okay? Idolatry was one of the innate characteristics of all the nations surrounding Israel, and Chemos was the national god of the Moabites, idolaters da kakabsat. Pero kagaya ng iba, kapag pagan nations, polytheistic po sila or maraming Diyos-Diyosan ang kanilang sinasamba itong mga Moabites. At ayon sa history, isa sila sa kalaban ng mga Israelites, kakabsat. Imagine niyo kung saan nanggaling yung lahi ni Ruth at mababasa natin ito sa Genesis 19. Si Ruth po, ang forefather niya po ay si Abraham's nephew. Sino nephew ni Abraham? Ni Lot. Okay. Forefather niya ni Lot. Okay. At kung nabasa niyo na rin po sa Bible, yung after Sodom and Gomorrah, malagip yung kakabsat, after day nga pasamak, nagbartek ni Lot. Okay. At nalasing po siya, at yung dalawa niyang immoral na anak, kakabsat, immoral kunak ata, nakisiping sila kay Lot na kanilang tatay. And siguro kakabsat, kagustuhan nila na hindi mawala ang lahi. Sige na lang, ito na lang si tatay. Kaloka, kakabsat. At doon po nagsimula ang lahi ni Ruth. Naawatan nyo, kakabsat. So sa madaling sabi, nabuntis yung dalawang babae. Yung panganay na babae, siya po ang pinagsimulan ng Ammonites na lahi. At yung may kadwa nga anak, kakabsat, yung bunsong kapatid, siya po ang pinagmulan ng Moabita na lahi. So kung makikita natin, kakabsat, parang ang pangit, parang off naman yan, kakabsat. Bakit hindi tinanggal sa Bible, di ba? Hindi ko alam, pero siguro kaya hindi tinatanggal ni Lord, no, yung mga ganong pangit. Kasi nababasa niyo yung mga ibang pangit sa Bible, di ba? Pero dito sabi niya, bakit siya minentain is maybe because, kakabsat, may makukuha tayong lesson from there. Amen? Of course, kinukondemn ni Lord yung drunkenness, or mga iba pang gawa, pero sometimes ito yung example for us to learn, kakabsat. And makikita natin, no, sabi ko nga kanina, si Ruth po ay galing sa Moabites, and the Moabite people are cursed because of their wickedness, kakabsat. And because of that lahi, makikita mo na si Ruth po ay despised, okay? Wala namang kinalaman si Ruth. Maybe mabait naman siyang tao, kakabsat, and personally, hindi niya deserve yung klaseng ganong treatment. Pero wala siyang magawa kasi nga galing siya sa Moabites. And later on sa story, kakabsat, nakita natin doon na nag-asawa at kinasal si Ruth sa anak ni Naomi. Okay. Kaya lang po, yung asawa niya po ay namatay. At hindi lang siya biglang nabiyuda. During that time, may famine po all over. And nabanggit po sa Book of Ruth, kakabsat, and because of, sabihin na natin, parang hindi magandang story, pero out of that sa Old Testament, because out of that story, kakabsat, lumabas po yung grace ni God. And kung makikita nyo nga, kakabsat, ang mas, nagpintas nga basaan, da kayo tumang basa ti Book of Ruth, kakabsat, nagpintas nga basaan, makikita po natin yung grace ni God dyan. So isang babae na naman po ang hinugot para sa grace at para makamit ang grace. Amen? So bakit po sinulat ang Book of Ruth? Because pinakita dito how God graciously reached down and took a woman from a cursed race, from a despised people, and said, halika Ruth, you come to my family. Amen? Grabe yung love story na ito, kakabsat. And thus po, after that, napangasawa niya si Boaz.
And Boaz took Ruth to be his wife, and upon that marriage, she became the woman of hope. Like Tamar and Rahab, kakabsat, Ruth was one through whom Christ would come, one through whom God gloriously portrays His grace as recorded nga po sa Matthew chapter 1 verse 5. And kung titingnan niyo po yung pinagdaanan ni Ruth, sometimes yung pinagdadaanan natin or pinagdaanan ni Ruth, or yung adversaries na pinagdadaanan natin or pinagdaanan ni Ruth, it reveals who really she is. And it reveals who we really are, kakabsat. Amen? Biriun mo na matayan siya ng asawa, nga pay, in the midst of famine, pero lumabas yung kabutihan ni Ruth. Kasano, kakabsat? Kasi hindi niya iniwan yung biyanan niya. Na pinanawan ni Naomi, kakabsat. Diba sabi niya, your God will be my God. Kung saan ka nandun, doon din ako. DJT ko na. And she became loyal to her mother-in-law. And well, in fact, kakabsat, lahat ng sinabi niya, sinunod niya. Pagdating kay Boaz, pupulot ka ng mga maragmeg na palay dyan. Lahat yon in detail, sinunod ni Ruth, kakabsat. Kaya sa sobrang humility and loyalty, grabe, inangat siya ng ating Panginoon. Amen? Diba, maging lineage ka ni Kristo, kakabsat, ibang klase yun. Mailagay ka sa Matthew chapter 1, ibang klase yun, kakabsat. Sa trials niya, alam nyo ba, na-purify siya at lumabas ang kinang ni Ruth, kakabsat. Kaya kapag may problema ka, ibigay kay Lord. Amen? Allow Him to refine you and do something you could never plan or imagine, and then He will get the glory. Of course, God will get the glory. Amen? Palakpakan tayo manitiapo. Amen. Lesson, kakabsat, karangalan ni David na maging lola, na maging lola si Ruth. Bagamat isa siyang Moabite na involved sa incest. Moabite were a rebellious nation and were so insecure in their relationship with Israel. Kakalaban da dagitoy, kakalaban da kakabsat. Very unfriendly to the chosen nation of God. Dating kaaway, gagawing kamag-anak. And that is the message of reconciliation, kakabsat. Number 3 lesson, God made Ruth to be the great-grandmother of Jesus in the flesh. Sana all great-grandmother. Amen, kakabsat. Anong lesson? God can turn you from uncleanness to purity. Amen. Amen. Number ano na tayo? Pangilang babae. Number 4. Alright. Bathsheba. An adulterer woman to a woman of nobility. Grabe yung transition kay Bathsheba, kakabsat. Verse 6 na tayo. And Jesse, the father of King David, David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Sino yung Uriah's wife? Sino, kakabsat? Bathsheba. Amen. Bathsheba po is a Hebrew name, means daughter of an oath, promise, or covenant. Alright. And ang nakakatawa po is hindi po niya napangatawanan yung meaning ng pangalan niya na Bathsheba. Kasi na-break po niya yung promise, na-break niya yung covenant. Pero ano ang unang pumapasok sa isip mo pag narinig mo ang pangalang Bathsheba? Usually, nakadikit siya sa pangalan ni David. At ang kasalanang adultery. Tama po ba? Amen? Kasla inadal tayo, di na minsan kakabsat. Pero kakabsat, pwede bang lawakan natin yung isip natin? Ano kaya ang buhay ni Bathsheba before the fall? Naisip mo rin bang pwede siyang isang loyal at faithful wife to Uriah? Na nabiktima lang din siya ng isang makapangyarihang tao. Adang laban mo met nuking ti making kursunada ken kan. 'Di ba? Awan laban mo na. So tayo kunak nga ilawlawa tayo, tiisip tayo, kakabsat. So, naisip ba natin na ano kaya ang naramdaman niya nung buhat-buhat nung sundali yung asawa niya na galing sa gyera na namatay, kakabsat? Na during that time, buntis siya at hindi kay Uriah. Maalayo ti kahit kung nga puntos ko, kakabsat. Tapos naisip mo rin ba na kaya siya namatay ay dahil kanya na, okay? Tapos namatay din yung anak nila ni David.
Isudete yung sikog-sikog ni Bathsheba, hindi kakabsat. Dahil sa consequence ng kasalanan nila. Ang lahat ng ito nangyari dahil sa failure niyang pangatawanan yung pangalan niya. Yung promise, yung oath, yung covenant na gawin or panindigan niya yun, kakabsat. So, when Bathsheba married Uriah, I think they became a wonderful picture of all the best that God offers in this life. But, after one very bad choice Bathsheba made, whenever we think of her, we are reminded that we fail to keep our oaths and promises and covenants. Pero God does not. Amen. Bathsheba will always remind us that there are inescapable consequences for sin. Kahit kay David, alam nyo ba, nakadikit ang pangalan ni Bathsheba sa kanya. 1 King 15 verse 5, I think in Pangkudta. 1 King 15 verse 5, because David did what was right in the eyes of the Lord and had not turned aside from anything that he commanded him all the days of his life, except in the matter of Uriah the Hittite. Ang ganda na ng accomplishments ni David, pero may except sa dulo. Sayang, hindi na perfect, kakabsat, 99.9% lang. Di ba? Pero yun ba yung ending ng story ng buhay ni Bathsheba? Doomed? Ganun ba? Hindi po. Kasi bakit? As you open the New Testament, makikita mo doon yung last mention ng name ni Bathsheba sa kakaibang perspective. Okay? Na si Bathsheba, in spite nung pinagdaanan niya, hindi naging sagabal para maging mabuti rin siyang ina kay Solomon. Still, she raised up a king. Naalayo kakabsat? Alright. She was mentioned in the New Testament, meaning isa rin siya sa mga babaeng hinugot para sa grace ng Panginoon. Meaning, pinatawad na siya sa kanyang kasalanan, although nakarecord ang consequences of sin, para to serve as a warning sa atin, to remind us na, hoy, umalis ka na dyan at tumayo ka na sa kasalanan. Pero kahit nakalagay yan dyan, still pinatawad siya. Amen? Ano ang proof? Nandun siya sa book of Matthew chapter 1, kakabsat. Amen? Amen. Lesson number 1, kahit ang babaeng pinagmulan ng gulo, ay pwedeng pagmulan ng maayos na kaharian. Number 2, namatayan siya ng anak sa kasalanan, ngunit nagkaroon siya ng anak sa karangalan. Grabe, kakabsat. Number 3, hindi ikinahiya ni Jesus na maging lola niya si Bathsheba sa laman. Number 4, walang malaking kasalanan ang hindi kayang ayusin ng Diyos ng kanyang palutuntunan. Amen? Amen. Palakpakan tayo manitiapo, kakabsat. Alright, so sa mga ano dyan, kakabsat, kayang patawarin ni Lord yan. Amen? Panglimang babae. Malpasak ton, kakabsat. Na oras na yun, alas 5. Okay. Mary, a woman of shame, turned into the mother of the king. Ayon. Verse 16. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Alright. Alright. She was the virgin of the prophecy of Isaiah 700 years ago. And if you will hear yung pangalan ni Mary, the best word that we can describe Mary is determined. Although woman of shame, kasi nabuntis siya out of wedlock, akala nila out of wedlock. At ito pa, what is interesting kay Mary po, ay marami po tayong naririnig na fake news patungkol kay Mary. Alam niyo ba yung mga fake news about kay Mary na wala sa Bible? Okay. Pero kung titignan mo, kakabsat, yung Bible patungkol sino si Mary is makikita natin that she is like us. An ordinary woman, also a sinner. Pero katulad mo at ako, she came to God and acknowledged that she was lost. Makikita natin yan sa Luke chapter 1:47. Mary who wanted to know God's word and obey it, even as a young woman. Napakabata niya, kakabsat. She was quiet, determined. Talagang gusto niyang sumunod at i-obey lahat patungkol sa Panginoon. And I think yan yung special trait niya kung bakit siya ang pinili ng ating Panginoon na pagdaluyan sa Kanya, lumabas sa Kanya ang ating Panginoong Jesus. Bakit siya normal like you and me, kakabsat? Kasi she fell in love.
And she was engaged kay Joseph, di ba? And she was visited by an angel. Nakareceive din siya ng unusual commission. And she supernaturally conceived a child. At because of that, possible po siyang mabato hanggang sa mamatay. Because of akala nila fornication yung ginawa niya. And she was falsely accused at hindi natatapos doon. After pa ni Christ na ipanganak, Mary patiently endured public shame, kakabsat. The whole life of Jesus' ministry, and she was even put in her place by Jesus. Remember the wedding in Cana? Naiyadal ko pa kanya, detan kakabsa. Sabi niya, gawin mo na ito. Pero sabi ni Jesus, woman, hindi ko pa time. Uray inang ka, hindi ko pa panahon. Okay? I think nalungkot din po si Mary kakabsat dahil yung iba niyang mga anak, yung ibang kapatid ni Jesus sa laman, is hindi pa mga believer at that time. But you know, she never gave up, kakabsat. And she determinedly pressed on in faith for God's glory. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng yan, nakita ni God na she was fit perfectly for His gracious plan. Kaya siya po yung pinila ng ating Panginoon to be the mother of the promise. And she bore Jesus Christ. Amen. Kaya isa na namang ordinaryong babae ang hinugot para sa grace ng Lord. Amen. Ordinaryo ka lang ba? Huwag kang mag-alala because you will do extraordinary for God's glory. Amen. 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 Luke chapter 1 verse 42 NIV. In a loud voice she exclaimed, "Blessed are you among women and blessed is the child you will bear." Punong-puno ka ng grasya. Blessed are you among women. It doesn't mean that she will become God. Na wino-worship ng iba, kakabsa. Nga isot pagkararaganda. Ngunit, ang sinasabi doon is, blessed are you among women, ikaw ay blessed. You are highly favored. Sabi sa Greek word, makarios, means happy. So happy and she will become favorable. Mas nagasgas at laing isunang datayo. Kakabsat, tay sunang arud tinang isikog ka ni Jesus. Naalayo kakabsat, pinagpala ka sa lahat ng babae. Dejiti kahit nga sawen kakabsat, hanga isuiti daydayawan. Alright, lesson. Kapag ginawa kanyang blessed, hindi ka makakurse. Amen. Number 2, walang babaeng lumapit at naglingkod sa Diyos na hindi niya pinasaya at pinalagaya. Amen. Number 3, si Jesus ay tagapagtanggol ng mga kababaihan, itataas at pararangalan. Amen? Amen. This is my challenge. Mothers, women, I salute you all, kakabsat. Ano man ang pinagdaayan ninyo, behind the scene, hindi namin alam, pero alam kong ginapang mo until marating mo kung ano ka ngayon. Lahat tayo, mga babaeng hinugot, inalis para ma-experience ang grace na galing sa Panginoon. Amen? Amen, amen. Palakpakan tayo maniti Apo. Remember, none of these 5 women deserve to be a woman of grace. None of them deserve para gamitin ng Diyos. All of them were women with mark against them. May kapintasan, may kasiraan, and most were unqualified to serve in such manner. Ilagay ka sa lineage ng ating Panginoon. But yet, God lifted up each these special mothers as an example for God's grace and love. Amen? Amen. Ano man ang dinaanan mo, failures man yan, hindi dyan po ibabase ni Lord ang pag-ibig niya sa'yo. Hindi dahil sa ganda mo, hindi dahil sa attainment mo o galing mo, hindi po. Hindi ka minahal ni Lord dahil dyan. Minahal ka ni Lord kasi ang nature niya, siya po ay mapagmahal. Amen? And the good news is that God is able to make all grace abound toward you, regardless of your present circumstances, kakabsat. There is hope in Christ for the future. Amen? But by God's grace, you can partake of the promise. Amen, kakabsat? Sorry lang, hindi na tayo magiging parte sa lineage ni Christ kasi nalpasan, kakabsat, sa genealogy ni Jesus kasi tapos na po. Pero ito po sana yung i-take home natin. His love is unchanging. His love is unmerited. Amen? You can't earn it. Sabi ko nga kanina, with your work, even He is full of grace. He is full of grace even though we are unfaithful. God remains faithful. Amen?
kaya nating maging part ng wonderful plan ni God today hanggang sa pagbalik niya, kakabsat. Yun na lang po yung kayang gawin natin. Maging parte sa kalooban na o plano ng Diyos para sa amin. I-join niya tayo kasi mahal ka niya. Amen? Kaya natin gawin your task or assignment na binigay sa atin ni Lord. Are you now accepting God's challenge? Amen? Mga kapatid, Women's Month ngayon, kapatid, kaya mong mag-serve. Kaya mong magpagamit. Pwede mong sabihin, Ate Joy, hindi ako worthy. Hindi pa maayos yung buhay ko. Hindi ko kaya, hindi ako magaling. Hindi ko kaya. Hindi po ganun yan. Alam mo, sa mga 5 babae na nabanggit ko kanina, tingin ko mas worse pa sila kesa sa atin. About the pain, about the experiences, about the past, kung paano sila trinit. Hindi ba't mas maganda pa ang buhay natin sa ngayon? So we can do better. God's grace po is enough. Amen? God's love is enough for us. Kaya hawakan natin yung love na yan so we can have the confidence to serve. Amen? Amen. Testimony lang, kakabsat. Last month, I was bombarded with all this stuff going on around me, kakabsat. Mga nangyayari sa paligid, lahat na iniisip ko. Iniisip ko na hindi ako worthy, hindi ko kaya, pero you know, this message was the message of God to me. Sabi niya, Joy, hindi ka nagsiserve dahil magaling ka. Hindi kita ginagamit kasi ganito ka. Kaya ka nandyan kasi mahal kita. Amen? Kasi kung titignan ko or pakikinggan ko lahat yung sasabihin ng tao, urepe, dagiti pang malmaliit, da kanyak, ijaya lahat tabalayo na iyul dagkog, malmaliman kakabsa. Kin-question ko pa iti panunod ko, api nga tamal maliit ang dakdag, ito nga tatao ko't naglukmagak kung kunak kakabsa. Api nga ta kunak, pero inassure ako ni Lord. Inassure ako ni Lord nga kunana, Joy, mahal kita, panghawakan mo lang ang pagmamahal ko, you are enough. And because of God's love, I have the confidence to serve the Lord. Amen? Wala sa galing yan. Ang daming magaling palpak ang buhay. Ang daming British, palpak ang buhay. Pero nasa Diyos yan, that He can change. Pwede niyang i-turn around whatever na anumang meron ka ngayon or anuman ang nangyayari sa buhay mo, kayang baliktarin yan. The grace of God is enough for you to have a good life. Amen? Kayang-kaya ng ating Panginoon yan. Amen? Amen? God's love is unmerited. Amen? Kahit sino ka, kahit ano ka, hindi magbabago ang pag-ibig niya sa'yo. Kahit yun na lang ang i-take home natin, kakabsat. Baunin mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo at hindi ka matitinag. God's grace is readily available for us and His love is there because yun po yung nature ni Lord. Mahal ka ni Lord, kapatid. Amen? Amen. Mahal tayo ni Lord. Palakpakan tayo maniti Apo. God bless us all, kakabsat. May we all stand. Padayawan tayo maniti Apo, kakabsat. Hallelujah. Lord, we thank you for your word. Pudno unay Apo nga naimbag ka. That your grace and love is sufficient for us all, O Lord God. Thank you, Lord, for the assurance, Apo. Nga iti nature mo, Apo, you are forgiving. And you are loving, O Lord God. Agyaman kami for that love and for the grace and for the mercy, O Lord God. Ngahan na kami, Apo, nga inayat, gapo iti talento mi, wenno iti kasasaad mi. Ngem inayat na kami, Apo, gapo ta sika iti Diyos nga managayat ken manangaasi. Once again, Lord, we want to ask, Lord, for all the wrong things that we have done before you. Cleanse and purify us, O Lord God. And thank you for that forgiving grace, O Lord God, nga impaay mo kada kami. Thank you for that wonderful love. Thank you for that extraordinary love, Apo, nga ipaay mo kada kami. Thank you, Lord, for everything, O Lord. Ket Apo, patyen mi, Apo. Ngahan milayang, Apo, nga ma-experience siya iti grasyam kenayat mo. Ngem ket di, Apo, pagbiyagan mi, Apo, iti grasyam kenayat mo, amami nga nasantuan. Alawen, Apo, italek mi ti amin mi ken ka. Agtultuloy, O Diyos, nga aramatem, Apo, ti biag tumunggal may sa kada kami. Nga grangrang ka, Apo, iti biag tumunggal may sa kada kami. Kat makita ka di, Apo, met iti asi kada kami. Makita ka di, met, Apo, iti ayat kada kami. Nga kasagserserbi kami iti managayat ken manangaasi nga Dios.
Saan kumaapo nga da kami, dagiti umun-una apo, nga mang-judge ka dagiti padami nga tao. But then Lord, da kami kumaapo, iti makaipakita kadakwada apo, iti ayat mo, Diyos, that your grace and your love is readily available for us, amaming nasantuan. Lord, agtultuloy nga ipaay mo kada kami, iti managayat nga puso, tapno niti kasta apo, kadagiti tattao nga kalangen mi, makasabat mi apo, makadwami, hanlaing nga mabendisyonan isu daw Diyos, ngem ket di mariknada apo, iti ayat apo nga gapgapuken ka. Agyaman kami, Lord, we cannot express how much we love you, apo, ngem kastoy laeng apo, iti kaya mi, nga ipakita o Diyos, nga iparik nami apo, makita mi iti puso apo, iti biyag mi apo, makita mi iti biyag mi, Lord God. Ay ayatenda ka o Diyos, ay ayatenda ka, dakdakkel apo, iti ayat mo kada kami, ngem iti ayat mo kada kami, but then Lord, we thank you apo, we thank you. Our sin is great, but your love is greater apo. Thank you Lord for your forgiving grace, once again, O Lord God, ngayon paay mo apo kada kami. Thank you Lord God, itibiyag ni Tamar, thank you itibiyag ni Rahab, thank you itibiyag ni Bathsheba apo, itibiyag ni Mary apo, ken ni Ruth Lord, nga naaramat dagitoy apo, tapno hindi kasta na ipakita apo, iti grasyam apo. Agyaman kami apo, ta saan kami nga babae lang. Ngem apo, you created us, O Lord God, nga apo, agtakder, ken maaramat apo, para iti pakaidaydayawam amami nga nasantuan. Alawin apo, tultuloy nga italek mi, itibiyag mi ken ka, itibiyag tumunggal may sa kada kami, pakairamanan o Diyos, dagiti agjo-join kada kami via live streaming o Diyos. Agtultuloy apo nga gawate mi dayti ayat mo o Diyos, ket mariknada apo iti presensyam ken ayat mo ken panangisalakan mo apo kadakwada. May tanok, may dayaw ka apo, gyaman kami talek mi ken ka dayti manen makalawas iti dayti nga bulan apo. Italek mi ken ka apo, agtultuloy manen o Diyos nga bendisyonan na kami, saan laeng nga physically, saan laeng apo nga materially, wenno financially, nang nangro na apo, bendisyonan na kami spiritually, Lord. May tanok, may dayaw ka apo, kukwam iti katanukan nga panagyaman ken Gloria. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Palakpakan tayo man iti apo kakabsat. Amen.